Good morning sa lahat. Tara mag-layout and design na tayo ng ating prayers for the GC guys. Using cellphone tayo, docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Dito muna tayo sa ating docs apps. Today is 04 September 2024. Ang ating font is Comforta, size 12. Text color ay orange. Highlight color is blue. Naka-bold, naka-italic po yan. From Family GC, yung mga gustong sumali sa Family GC guys, pakicontact yung aming founder, Harry B. De La Cruz, or yung mga admins, co-founder Muti, admins Roger Pacatang, Aileen Samarin, Aiki Akma, Sarah Gulingan, Nanay Elsa sa Amerika, at ang inyong lingkod Ralph Lion Pag-Vlogs. Pakisubscribe na rin sa kanilang mga YouTube channel. And then yung mga gustong magpa-member dyan sa Family GC, i-add nyo lang and then i-confirm na yan ng mga admins. And then, makipagdikitan kayo guys, tsaka suporta para madali kayong mamonetize ni YouTube. Para maging ano kayo sa kanilang YPP. Para kumita kayo kahit na paano-ano lang, mag-vlog lang na pakunti-kunti, maano tayo, kikita kayo kahit paano. Tingnan ko nga yung akin kung, nandun pala sa kabilang CP. Titingnan ko sana kung ano. Alam ko nakaano na ako eh. Pero kasi ang cut-off, diba, is every 20. So, baka sisweldo pa tayo sa September 20 pa. Okay. Dito tayo kay Princess Diane Channel. Paki-subscribe guys. In all thy ways. Teka, skip muna ako dito para mabasa natin ng malaki. Then skip. Para lumaki yung inyong screen guys. O i-ano nyo yung keypad ng alisin nyo muna yung keypad para malaki yung display. Kasi syempre maliit lang yung CP natin. Kaya kung gaano kaliit yung CP nyo, ganun din kaliit yung screen nyo. Kaya kailangan alisin muna yung mga nakaharang-harang. Kay Princess Diane Channel tayo. In all thy ways, acknowledge him, and he shall directly thy paths. Proverbs chapter 3 verse 6. Oops, naabutan ako ng oras. Kaumpisa ko pa lang. Okay. Dito naman tayo kay Ralph Lion Pag-Vlogs. Pasensya na. Pero magmamadali na ako. Kahit marami pa rin kasi akong gagawin. Kaya kailangan magmadali. Dito naman tayo kay Ralph Lion Pag-Vlogs. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. James chapter 4 verse 7. So dalhin natin yan sa ating slides apps. Bilisan na. Sobrang init na rin. Tumatagak-tak na talaga yung pawis ko. Kamusta na Pilipinas? Nawa na sa mabuting kalagayan kayo after ng bagyo ng Inting. Lagi ko talagang pinapanalangin kay Father God. Nawa wala ng disaster, Father God. Nawa, na lang ba? Yung bang, kasi guys, kahit anong investment natin ng flood control, buildings, kung ano-anong gagawin natin mga bridges, kung ang disaster naman na darating is earthquake, typhoon, mga malalakas na bagyo, wala tayong kalaban-laban yan. Para lang tayo nag-aaksaya talaga ng pera. Kung sana yung ating bansa is hindi siya pro ng bagyo, hindi siya pro ng earthquake, I think napakayamang bansa na natin ngayon. Kasi yan, magkano ang
magkano ang perang ini-invest natin sa mga yan, tapos sisirain lang ng bagyo, sisirain lang. Kasi kahit anong tibay guys, kahit anong tibay ng ginagawa mo, kung yan parati ang dadaan, wala, masisira din yung flood control. Akala nyo ba, for life yung yung mga materialis na ginagamit dyan. Siyempre, rin yan, nasisira din yan. Kaya kahit na yung mga nagdaang presidente, kahit marami pa silang ginawang flood control, tapos ngayon pang administrasyon, nadagdagan pa rin yung flood control na ginagawa, walang silbi kasi nga, yung typhoon, yung earthquake, yung mga ganyan, mga disaster na natural na calamities, wala tayong laban dyan. Si Father God lang talaga ang makakapagpahinto. Kaya nga laging ko hinihiling, Father God, tama na, nawa, wag ka nang magbigay ng typhoon, wag ka nang magbigay ng earthquake, wag ka nang magbigay ng mga disaster pa na makakasira sa mga ginagawa naming pampaunlad. Kasi nagsasayang lang kami ng pera kung aanahin mo lang, kung wawasakin mo lang din. 'Di ba? Parang gusto mo yatang bumalik kami sa panahon ni Moses na tent lang, walang kagastos-gastos. Tapos nag-aabang lang na manghingi ng mana kay Father God. Alam mo yung mga bread, 'di ba? Inaano lang sa kanila. Yung parang pinapaulan lang sa kanila. Parang gusto yata ni Father God bumalik tayo sa ganung sitwasyon. Huwag naman, nag-level up na tayo. Kumaga sana high-tech na kasi tayo ngayon. So, na tayo, yung mga buildings natin, mga concrete na, mga na. Pagka iniisip ko tuloy, alin ba mas maganda yung panahong tent nila? Kasi walang, kung sabagay kasi pag nagparusa si Father God, diba yung flooding, hininto na niya yung flooding. Tapos, yung apoy naman. Tapos, na naman kayong susunod na parusa ni Father God? Ayan, puro lindol sa ibang bansa, mga baha naman, kung saan. Hindi na tayo paparusahan ng baha guys eh. Yung ibig sabihin yung lilipulin tayo sa baha, katulad ng ginawa niya kay Noah. Di ba nag-promise na siya? Di ba may rainbow na nga na? Yun yung promise na hindi na siya magparusa ng flooding sa buong daigdig. Kaya lang tayo dumaranas ng flooding kasi nga nagbibigay siya ng typhoon pa. Pero hindi yan pangkalahatan na buong lahat ng tao is malilipol. Hindi yan. Kaya nga ang makakapag-solusyon lang, paano ba natin pipigilan ang bagyo at lindol? Yun talaga. Gumawa tayo ng solusyon na mapigilan yan. Pero syempre, si Father God nga ang nagbigay niyan. Paano natin pipigilan? Diba? So, para mong kinakalaban si Father God pagka ganyan. Kailang Father God, kaawaan mo naman kami. Have mercy on us na na tama na. Kasi sayang talaga yung pinampagawa namin. Bilyon-bilyon ang pera. Diba? Kahit pang ilang presidente pa ang dumaan, kahit anong dami pa ng flooding control na ginagawa ng mga presidente, walang kwenta kung lagi nyo lang kaming bibigyan ng bagyo. Kaya minsan talaga ka na eh. Siguro matalino na lang yung gagawa ng solusyon para mapahinto yung bagyo tsaka earthquake. Pero, yun. Pero talaga yun na kasi yung faith natin, diba, na si Father God lang ang nagbibigay ng ganyan. So, anong laban natin? Wala tayong laban. Pray lang talaga na maligtas tayo, kaawaan niya tayo, na maligtas tayo sa mga ganyang bigay niyang, parusa. Okay. Kailang nanghihinayang talaga kami, Father God, kasi nga, hanggat maaari, gusto namin maligtas lahat. Kaya lang lagi mo namang sinisira yung aming flood control dahil sa baha. Lagi mo naman kami binibigyan ng bagyo. Lagi mo naman kami binibigyan ng earthquake.
Tama na sana. Tama na yung parusa mo noong panahong noong araw pa. Tama na yun. Kaming mga bagong henerasyon, dapat ligtas na kami. Diba niligtas na nga tayo ni Jesus Christ? So, dapat wala na tayong kasalanan. Hindi na tayo kasama sa kasalanan nila yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, guys, noong araw. Dapat hindi na tayo kasali sa parusa nila. Okay, dito naman tayo sa napansin nyo. Yung slides number 4 is, yan lang. So, ang gawin natin, dadagdagan lang natin. Ako, ubos na oras ko. Naabutan na nga ako ng oras, naabutan pa ako ng Oh. So, ibaba ko muna, guys. Oh. So, maglagay lang ako ng background, ha. Plus tayo, image from photos. Pagka maabutan ako ng, guys, kasi 13 minutes lang ito. Ang gagawin ko, ko na lang, ako na magpasa. Kasi yung tumatagaktak na rin pawis ko dito. Kayo na lang din bahala humiling ng gusto nyo kay Father God. Pero ako sa pangkalatan, lagi ko talagang sinasabi kay Father God, itigil na niya yung pagpaparusa sa atin na na lagi na lang tayong binibigyan ng lindol. Diba nakakainis na? Pero syempre yung pananampalataya natin kay Father God, huwag tayo mainis. Ay nako. Kasi sino ba namang matutuwa na lagi na lang tayong may sakuna? Lagi na lang tayong may bagyo. Di pa nga nakakaalis yung isang bagyo, nandiyan na naman, may bagyo na naman. Parang ganon. May habagat pa. So, parang nakakasawa na, Father God, na lagi na lang kaming nagre-refer sa iniiwan mong disaster. Kasi ang inaano ko, guys, na tayo dapat? Magkaisa lang tayo na huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi tayo mapapasali sa mga parusa ni Father God. Ganon lang yung kasimple. Tama na, tumatagaktak na yung pawis ko sa liig. Pagod na. Kanina pa kasi ako nakikipag-usap kay Father God. So, kay Donalyn, FB Donalyn, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Jeremiah chapter 29, verse 11 to 14. Kita mo yan, Father God? Hope lang talaga kami. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Romans chapter 8, verse 37. Kay Rapline Pagubublogs yan. Bible King James Bible. Kay Princess Dayan channel naman, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God, through Jesus Christ our Lord. Romans chapter 6 verse 11. Dito na lang guys. Bye everyone. God bless.